Magandang umaga po muli sa oras na ito at tayo po ay sama-sama muli sa presensya ng Panginoon. At maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa ating pong mga live streaming. Habang tayo po ay naka-lockdown, ay sinasamahan niyo po kami sa ating pong mga talakayin patungkol sa mga hiwaga ng kaharian po ng Diyos. So sa umaga pong ito, nais ko pong batiin ang lahat ng mga mamis, lahat ng mga nanay ng isang magandang, isang mapagpalang Mother's Day sa mga sakripisyo po ninyo, na alam po natin na lahat ng mga kananayan ay talagang napakatindi ng kanilang mga sakripisyo sa buhay para sa kanila pong mga anak. Nariyan po na yung may mga pagkakataon na lalo pag may mga classes, ang ating pong mga anak ay nauuna yung puwet bumangon kaysa sa katawan. So ganun kahirap ang papel ng isang nanay. Kaya sabi ko nga po kahapon, sa lahat ng mga kananayan, you will retire to your job, but you'll never be retired to your position as a mommy, as a mom. Hindi ka magre-retiro sa pagiging nanay mo. So that is the work of all mommies. At alam po natin lahat na talagang lahat ng mga kananayan ay matindi yung sakripisyo para sa kanila pong mga anak. At pagpalain po tayo lahat ng mga kananayan, especially po sa buong Pilipinas, sa Kingdom Life Tabernacles, lahat ng connected at maging yung mga hindi pa connected sa ministering ito, lahat ng nanay ay binabati ko po ng isang mapagpalang Mother's Day sa umaga pong ito. So napakalaki po ng papel po ng ating pong mga kananayan. Pagpalain po kayo sa inyo pong mga sambahayan. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyo pong mga ginagawa, sa inyong mga sakripisyo, ng higit pa po sa inyo pong inaasahan. God bless all mommies. At patuloy po kayo. Stay strong, stay in the glory of God. At yun lang po talaga ang pwede po nating gawin bilang mga kananayan. So, napakalaki. Sa lahat ng mami, sa lahat ng mga kananayan, you don't need power. But the very important is your influence. Alam niyo ho, hindi kailangan ng isang nanay ang kapangyarihan. Sapagkat ang mga kananayan ay napakatindi ng kanila pong influensya. So influence ay napakahalaga. Kaya sa umaga po ito, muli po gusto ko pong batiin yung ating pong mga viewers sa lahat ng dako, okay, sa ating bansa, sa labas ng ating bansa, at yung mga kapatid po natin na nag-aabang kanina, kausap ko sa Quezon Province. Nakalimutan ko po yung lugar po nila sa Quezon Province. Maraming salamat. Maging sa Naik Cavite, may viewers po tayo dyan. Alam ko po na bago po siyang taga-subaybay po natin. So pagpalain po kayo ng Panginoon sa Laguna. At ganun din dito sa buong Quezon City, yung ating po mga supporters dyan, yung mga kapatid po natin dyan na nandyan sa mga kamanggagawa na nasa Novaliches Bayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, stay safe sa Lagro, sa Uyo, Tandasora, Queensland, saan pa ba? Dito po sa Valenzuela, buong Valenzuela, Punturin, May Kawayan, Bulacan. Okay, stay safe. God bless you all. At sa Bikutan po, Bagong Baryo, Caloocan, Malabon, Chapter, okay. Magkikita-kita po tayo, malapit na. At purihin po ang Panginoon, patuloy po tayo magpanalanginan. Mga taga Pangasinan, meron po tayo Olonga po. Yan, viewers po natin. Yung aking pong classmate nung high school.
Patuloy po siyang nanunood, nag-aabang ng ating live streaming dyan po sa Olonga po at ilan sa mga kapatiran. Maravelis Bataan, dito po sa Angeles, Pampanga, meron po tayong viewers. At ganun din po sa Pulilan, Bulacan. Okay, God bless you all. Meron po tayong Nueva Ecija. At ganun din sa Cagayan, meron. Alaminos, Pangasinan, Cato, Infanta. Okay, Santa Cruz, Zambales, Iba, Zambales, Butulan. Meron po tayong mga viewers na nag-aabang, nagsusubaybay. At ganun din sa ibang bansa. Meron po tayo Saudi Arabia. Okay, magandang gabi sa inyo pong lahat. At God bless you all. Salamat sa inyo pong pag-antabay. Meron po tayo sa Riyadh, kung saan-saan dyan ng Saudi Arabia. Ganun din po sa Hong Kong. Okay. Maraming salamat sa inyo pong pag-antabay. Ganon din sa Israel, sa Egypt, meron po tayo, Singapore. So nakakatuwa sapagat lalo pong lumalawak yung ministry po ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong ginagawa na pagpapahayag po sa pamamagitan ng kaharian po ng Diyos. Sa mga hindi ko pa po nabanggit, magandang umaga po, Happy Mother's Day po sa lahat. Antipolo, meron pa po tayo. Okay, Antipolo, Montalban, San Mateo, Rizal. Magandang umaga po sa inyo lahat at Happy Mother's Day po sa aking pong spiritual mom, kay Mami Linda. Happy Mother's Day. I love you very much. Mahal na mahal po namin kayo. At ganun din sa lahat ng mga kapatid na patuloy po nating pinapanalangin. So sa umaga pong ito, patuloy po tayong sama-sama at samahan niyo po ako muli sa ating pong mga talakayin at kagaya po ng ating pong laging binabanggit na kung meron po kayong mga nais i-suggest mga katanungan ay patuloy po kayo na mag-PM sa atin upang madiscuss po natin yung inyo pong mga katanungan. Bago ko po makalimutan, magandang umaga po yung ating po mga kamanggagawa dyan po sa Romblon na patuloy na nag-aantabay, nag-aabang ng ating pong pag-i-eri o live streaming. Ganon din po sa Batangas. Okay, meron po tayo mga viewers po dyan. Maraming salamat po. Sa Quezon Province, uulitin ko, San Antonio. At ganon din po sa Mindoro. Marami po tayong viewers po dyan. So sa umaga pong ito, samahan niyo po ako muli. Let's talk about two types of believers but different understanding. Alam niyo ho, magkakaiba po talaga yung konsepto, magkakaiba po talaga, although that lahat po tayo ay mga mananampalataya pero minsan ay magkakaiba po tayo ng paniniwala o pagkaunawa. At alam niyo po ba na minsan sa nagkakatalo or nagkakaroon tayo ng mga discussion because of our understanding sa mga terminology, sa mga pangunawa. Doon po minsan nagkakaroon ng malabong interpretasyon, nagkakaroon ng malabong paliwanag patungkol sa salita po ng Diyos. Katulad po ng nakasharing ko, ay lagi po niyang ginigiit. Pastor, sabi niya, ang Genesis chapter 1 and 2 ay literal na nangyari. Okay, ang lagi ko naman pong tinatanong kung ito po ay literal talaga, as in, ayon sa pag-unawa po natin, ay ipaliwanag po natin yung sinasabi po ng Biblia patungkol po doon sa ahas. Saan ka nakakitang ahas na nagsasalita until now? Maghanap po tayo na isang natural na puno na kapag kinain mo, hindi ka mamamatay. So hindi pwedeng spiritual yung tree of life, samantala yung tree of the fruits of the knowledge of the evil and good ay literal. Hindi pwedeng spiritual yung Eden, pagkatapos yung paradise magiging spiritual, or literal yung paradise, yung Eden magiging spiritual.
So, tingnan po natin, depende po sa pangunawa na ipinagkakaloob po sa atin. And we believe na lahat po tayo ay punong-puno ng knowledge, punong-puno po tayo ng information, because knowledge speaks of means information. So ang Biblia ay punong-puno ng impormasyon, pero kapag hindi po natin naunawaan yung impormasyon na ito po yung magpapahamak sa atin. Ang batas maganda, walang masama sa batas, ang batas ay maganda, pero bakit maraming nakukulong dahil sa batas, maraming napapahamak sa batas sa dahilang hindi po ito naunawaan. Ganun lang po kasimple yan. Ang batas ay nagbibigay buhay sa mga taong nakakaunawa. Alam na lahat ang batas, pero pag hindi mo naunawaan ang batas, ibig sabihin, ang batas na ito ang siyang nagpapahamak po sa atin. Kaya sabi ng Hosea 4:6, "My people perish because lack of knowledge." Napapahamak daw ang tao dahil kulang daw sa kaalaman. So, kailangan po talaga natin ng kaalaman, sapat na kaalaman. Katulad po ng ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito, ay napaka-basic po nito. Madalas, gas-gas na po ito sa bawat churches. Pero kung titingnan po natin, may ilang bahagi lamang na gusto ko pong ipahayag o ilapat sa atin dahil ganito po yung pagkaunawa po natin lahat. Ganito po yung ating pong ang ating pong belief. Ito yung pangunawa, ito po yung ating paniniwala. Samahan niyo po ako sa chapter 11. Meron po ditong dalawang uri ng babae, actually magkapatid po ito, and we believe that we are one, we are a family, we are the household of God, family of God. Iisa lang ang tatay natin, iisa ang nagluwal sa atin sa Espiritu, pero ang problema, magkakaiba tayo ng paniniwala patungkol sa kasulatan, sa salita po ng Diyos. So sa umaga pong ito, samahan niyo po ako dito po sa aklat ng John or Juan, Kapitulo 11, chapter 11, verse 17 up to 35. Ano po yung sinabi po rito? Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Bitanya. At marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Okay. Nang marinig ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit siya ay naiwan sa bahay. Si Maria ay naiwan sa bahay. Okay, kung mapapansin po natin, may dalawang karakter, magkapatid, at alam po natin na ito'y kwento na lamang sa Biblia na kung hindi po natin ito bibigyan ng halaga o pansin, wala ka ng kapakinabangan dito. Bakit? Kasi kwento na lang yan eh. Pero kung ilalagay mo ang iyong sarili dito sa kwentong ito, malaki ang kapakinabangan natin. Dalawang uri ng magkapatid na si Maria at si Marta. Ngunit magkaiba sila ng paniniwala. Lahat po tayo magkakapatid kay Kristo. Iisa lang yung magulang natin. Magkakapatid po tayo, pero magkakaiba po tayo ng pangunawa, iba tayo ng paniniwala. Pero iisa po yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Lahat tayo Kristiyano. Iisa yung pinaniniwalaan po natin Diyos. So, ngunit may magkaibang konsepto. Yung concept, napakahalaga po ito. Si Maria at si Marta ay magkapatid. Okay? Lahat tayo magkakapatid. Gusto ko pong balikan sa ating pong mga nakaraang aral. Ang ibig sabihin po ng babae sa Biblia, it was representing of the church.
So, meron po dalawang uri ng church, dalawang uri ng paniniwala na iglesia or simbahan or church ang ipipresent po natin ngayon. Yung katulad po ni Martha at ni Mary, na kung titingnan po ninyo, they are same dialogue. Iisa po yung dialogue nila, pareho yung dialogue nila. Pero iba yung kanila pong understanding. Iba po yung sistema. Kasi alam nyo po, kahit anong gawin natin, kahit saan, kahit sa computer, kapag walang system, baliwala ang computer. Walang halaga ang computer kung walang sistema. Walang halaga ang kumpanya kapag walang sistema. Walang halaga ang gobyerno, ang pamahalaan or ang government kung wala itong sistema. So, napaka-importante yung sistema. At dito po, mainilalarawan ng ating pong tatalakayin kung ilang uri o anong klase ang kanila pong paniniwala. So, ang sabi po rito, kung mapapansin po natin, si Martha ay napaka-aktibo. So, woman speaks of the church. Saan natin makikita yan? Sa Book of Revelation, meron. Madalas sinasabi, di po ba? Na ang babae daw na nakabihis doon. Even Matthew chapter 25, yung 10 virgins. Yung 5 ay mangmang, yung 5 ay matalino. It was representing of the church because Jesus Christ is our bride. Si Kristo po ang bride of Christ. So the word, the groom of the bride. Si Jesus Christ is the groom of the bride. The bride was the church. So the church means woman. Woman speaks of the church. Ang babae po na tinutukoy dito ay nagre-represent sa iyo at sa akin. Ikaw at ako ang tinutukoy po ng Biblia. It was a representing of the church. So, bigyan po natin ng pansin yung paniniwala. Kaya nga po, kung mababasa nyo po yung post ko sa akin pong account, yung kingdom versus the church. Napakalaki po yung difference po ng kaharian ng Diyos, yung paniniwala ng kingdom of God and then the church. Napakalaki po yung difference. Kaya ito po yung gusto po nating ipaunawa o bigyan ng pansin sa umaga pong ito. Si Martha po napaka-aktibo, napakasipag na babae. Ibig sabihin, napakaraming churches ngayon, napaka-active. Talagang napakasipag na iglesia, wala nang ginawa, magtrabaho, gumawa para sa Panginoon. Every time, eto pong si Martha, every time na darating ang Panginoon, talagang abala siya na paglingkuran ang ating pong Panginoon. Walang masama po roon sa sinasabi niya. Kung naalala niyo po, nung si Martha ay naglilingkod sa ating Panginoon, habang si Mary nakaupo sa harapan ng Panginoon, at nakikinig. Anong sabi ni Martha? Panginoon, sabi niya, Guro, utusan mo si Mary na tulungan ako rito sapagkat ako'y abala sa kusina. Ang church, napakaraming churches na abala sa kusina. Ano po yun? Abala po sa mga pagkain. Abala, lagi pong abala sa kung ano yung kapakinabangan ng kanyang katawan. Abala ang church ngayon sa mga bagay because the kingdom very concerned in the spirit, but the church concerned for the physical. Soul lead the church, but the kingdom is spirit lead. Kaya laging concerned, very concerned ang kingdom doon sa mga spiritual na bagay. Si Mary, every time na darating ang Panginoon, uupo talaga yan. Makikinig, katulad ng ginagawa mo ngayon, church. Na may nagsabi, medyo mahaba yung talakay ni Pastor, pero mai-enjoy mo. Alam nyo ho, wala tayong ibang ginagawa. Kailangan mo talagang paglaanan ng pansin, oras,
ang paghahari po ng Diyos. So, ang sabi po rito, si Marta po ay, nung marinig po ni Marta na dumating ang Panginoon, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Okay? So, ang point po natin dito, si Marta was representing of the church and Mary was representing of the kingdom of God. Two types of believer, but different understanding. So, bigyan po natin ng halaga ito. Bigyan ng pansin. Sinabi ni Marta, Panginoon, okay, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Tandaan po natin, kung may Biblia po kayo, sundan niyo po ako sa ating pong tinatalakay. Ano po yung dialogue po ni Marta? Napakataas. Napakaraming tao, napakaraming churches, napakaraming mananampalataya. Ang tataas ng kanilang pananampalataya. Napaka-aktibo sa gawain. Pagdating sa gawain ng Diyos. Pero tingnan po natin kung saan mauuwi. Kung saan mauuwi yung taas ng pananampalataya ni Marta. Ang sabi po niya, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Okay? Ang sabi niya, kung nandito ka, Panginoon, hindi sana namatay yung kapatid ko wala ka kaya namatay yung kapatid ko. Ganon siya, katiwala sa Panginoon. Ganon kataas yung level ng kanyang pananampalataya. Yung belief po niya sa Panginoon. Ngunit nalalaman kong, sabi niya, kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Okay, napansin po natin, sabi niya, inulit pa niya, sinundot pa niya yung kanyang pananampalataya, lalo pa niyang pinataas, lalo pang umangat. Ano po yung sinabi po ni Marta? Ano po sinabi po niya? Ngunit nalalaman ko, sabi po niya, ngunit nalalaman ko, na kahit ngayon, sabi niya, ibibigay sa inyo ng Diyos anumang hingiin niyo sa Kanya. Ibig sabihin, talagang ganun siya katiwala sa kanyang guro. Okay. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Okay, ito na. Ano ang sabi ng Panginoon? Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Bakit po muling mabubuhay? Ano po ba sinabi ng verse 4? ng 11. Di ba ang sabi niya, ngunit na marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. So, ang ibig sabihin, nangyari po yun para maparangalan ang Diyos sa ikalululuhati, ikararangal ng Diyos at ng anak ng Diyos. Yun po pala yung dahilan. Kaya tama po yung sinabi ni Jesus, sabi niya, na muling mabubuhay. At di po ba may pangako talaga ang Diyos? Ano po ba pangako niya sa atin? Muling mabubuhay ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Lahat tayo ay muling mabubuhay. Pero may dalawang uri ng paniniwala tungkol sa muling pagkabuhay at tungkol sa anumang bagay doon sa hinaharap. Si Marta, maliwanag yung kanyang statement. Kung nandito ka sana, Panginoon, hindi yan namatay. Hindi namatay yung kapatid ko. Ngunit, naniniwala ako, ang sabi po niya, na anuman hingiin mo sa iyong ama ay ipagkakaloob sa iyo. Ibig sabihin, kung hingiin niya na mabuhay si Lazaro, ay talagang bubuhayin. Ipagkakaloob ng ama. Ngunit, hindi po yun tumutukoy sa kung anong sinasabi ni Marta. Tingnan niyo ho. Mapansin po natin, ano sabi ng Panginoon? Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw. Naku po, sa muling pagkabuhay. Uulitin ko, sumagot si Marta, nalalaman ko pong mabubuhay uli sa huling araw.
sa muling pagkabuhay. Tingnan niyo po ha, yung taas ng pananampalataya ni Marta, bigla pong bumulusok. Yung paniniwala po natin lahat, katulad ni Marta. Believe it or not. Di ba, paniniwala mo, mabubuhay ka sa huling araw? Ang sabi ng Panginoon, ngayon pa lang mabubuhay ka na. Ang sinasabi ni Jesus ngayon, hindi yung sa hinaharap. Napakaraming tao, napakaraming Kristiyano church, ang iniisip po nila, ang inaalala nila, yung Book of Revelation. Yung mga sinasabi ng Revelation, hindi po natin napansin na si Jesus po mismo nagsabi kay Marta. Sabi po niya na, ngayon mabubuhay ang iyong kapatid. Anong sagot ni Marta? Nalalaman ko po. Alam ko na may muling pagkabuhay. Sa huling araw yan. Alam ko na mayroong millennial reign. Sa huling araw yan. Makalipas ng 1,000 taon. Ay, ang sinasabi ni Jesus ngayon. Ang sinasabi po ni Jesus, yung ngayon, kung kailang sumampalataya ka, doon magsisimula yung sinasabi ni Jesus. Hindi po sa huling araw. Ang pinag-uusapan po natin dito ay kung kailan ka sumampalataya. Kaya ang sabi po nga ni Jesus ano pong sagot niya kay Marta? Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Yung tanong kay Marta ay tanong ko rin sa iyo, kapatid. Saan ka man naroroon, ano man ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon, itong tanong ng Panginoon kay Marta ay gusto ko rin pong itanong sa iyo. Ang sabi po niya, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay. Kailanman, sabi niya. Pinaniniwalaan mo ba ito? Ano sagot ni Marta? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paririto. Okay, tingnan niyo po ha. Bigla pong tumaas uli yung kanyang pananampalataya. Ganun yung kalagayan ng bawat churches, ang bawat mananampalataya ngayon. Alam niyo kung papansinin po natin, church, si Marta puro pambubola sa Panginoon Napakaraming Kristiyano puro pambubola ginagawa sa Diyos. I'm sorry to say that. Pinalalabas natin na tayo'y mananampalataya pero ayaw natin paniwalaan na yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap, ngayon pa lang nangyayari na sa atin. Okay? Si Marta, ang gaganda ng dialogue niya, ang gaganda ng mga yung mga sinasabi niya sa Panginoon. Pero ang taas ng kanyang pananampalataya, nauuwi lang pala sa wala. Kasi mali po yung pangunawa po niya. Tama ang mga sinasabi niya, ang problema ay mali yung understanding niya doon sa sinasabi sa pangako ng Panginoon. Napakaraming tao umaasa na ang kaharian ng Diyos. Ang Panginoon hindi pa naghahari ngayon. Mag-aantay pa ng 1,000 taon. Abay, sakop ka na ng dyablo. Inalipin ka na ng kaaway kung wala ang paghahari ng Diyos sa iyo. Kung wala ang paghahari ng Diyos sa iyo, sino ngayon na naghahari sa iyo at sa akin? Mag-isip po tayo. Kung wala ang kaharian ng Panginoon, wala yung gobyerno ng Diyos sa iyo ngayon, dahil nag-aantay pa lamang tayo ng 1,000 taon bago siya maghari sa iyo, tanong, sinong naghahari sa iyo ngayon? Kasi kung pinaniniwalaan mo ng Panginoon, hindi pa naghahari sa iyo, 100%, there are two kinds of kingdom on this earth. Dalawang uri lang ng kaharian meron dito sa mundo.
sa sanlibutan ito. Kaharian ng Diyos, kaharian ng kadiliman, at kaharian ng dyablo. Kung inaasahan po natin, kagaya ni Marta, na ang Panginoon, yung mga pangako niya ay sa huling araw pa lang mangyayari. Abay, mag-isip ka, sino naghahari sa atin ngayon? The word last day. Ang akala natin, ang salitang last day, ang akala po natin ay end of the world. No, hindi po. The word last day is not the dangerous day. Bakit? It was a blessing. Joel chapter 2, verse 28 to 29, anong po sabi po roon? In the last day, sa huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ano sabi niya? In the last day that I will pour out my spirit upon all flesh. Flesh, not all people. So, the word last day is not the day of judgment sa mga tao. It was not the end of the world, end of the earth, but it was the outpouring of the Holy Spirit. The word last day, hindi po yun yung end times na tinutukoy natin na maghahari ang Antichrist. So the word last day, it was the outpouring of the Holy Spirit. Saan? To all flesh, not all people. Magtataka ka, ang daming Kristiyano hindi nakatanggap ng Holy Spirit. Bakit? Hindi po sila katawan ni Kristo. Kasi walang katawan, walang bahagi sa katawan ni Kristo ang nagbabangaya, nag-aaway, nagsasakmalan. Tao lang, mga tauhan lang ang gumagawa nun. Kaya nga, ipinipresent po natin ngayon, church, yung difference. Two types of believer of the church, which is the kingdom and then the church, na magkaiba ng pangunawa. Difference understanding. So, iba yung pangunawa ng kingdom, iba yung concept ng kingdom, like Mary. Iba naman doon kay Marta. Si Marta, ang paniwala niya puro sa huling araw. Opo, Panginoon, naniniwala po ako na mabubuhay ang aking kapatid. Kaya lang sa huling araw, ang sinasabi ngayon ng Panginoon, ang sinasabi po ni Jesus ngayon, malinaw po yung statement po niya. Ang pinag-uusapan ng dalawa, which is Marta, was representing of the church and then the King of all kings. Ang sinasabi ni Jesus Christ, ngayon, pag sumampalataya ka, mabubuhay ka. Pag sumampalataya ka, hindi ka na makakaranas ng kamatayan. Naalala niyo po si Enoch? Ang sabi ng Biblia, si Enoch hindi nakasumpong ng kamatayan sapagkat kasama siya, lumakad siyang kasama ng Diyos. O, wag mong sabihin na hindi siya ibinaon sa lupa. Wag mong sabihin na hindi siya inilibing si Enoch. Bakit? Dahil kung yun ang paniniwala po natin, kung yun yung concept, katulad po ni Marta, magiging sinungaling ang ilang napakaraming talata ng Biblia. Ano sinabi ng Hebro? Lahat sila nangamatay. Ano sinabi ng 1 Corinthians 15? Lahat daw ng katawan babalik sa lupa. Dahil hindi magkakaroon ng katawang panlangit kung hindi mabubulok yung katawang panlupa. Ang sabi ng Genesis 2:7, ang galing sa lupa, babalik sa lupa. Ecclesiastes chapter 2 verse 12. 7. Anong sabi po roon? Ang katawan lupa, babalik sa lupa. Tanong, paano si Enoch? Lumakad siya kasama ng Diyos, hindi niya nasumpungan ng kamatayan. Ang pinag-uusapan ay death. Dahil mismo ang Panginoon, sabi niya, hindi siya namatay. Natutulog lamang ang iyong kapatid. Ang sino mang taong lalakad sa Panginoon, hindi talaga siya makakasumpong ng kamatayan. Ang salitang kamatayan ay kasalanan. Kaya ang sinasabi po ni Jesus dito, ang sabi po niya, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.
Ang sabi po niya, ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Di ba? Ang linaw, pag nanalig ka raw sa Panginoon, bagamat ikaw ay namatay, muling nabuhay. Lahat po tayo namatay na eh. Lahat po tayo patay na sa harap ng Panginoon. Gumawa siya ng paraan. Nung marinig po natin lahat ng mga sinasabi ni Jesus, ikaw ngayon ay nagkaroon ng buhay. Tandaan po natin, life begins after death. Nagsisimula ang totoong buhay matapos tayo ay mamatay. Hanggat buhay ka sa sarili mo, hindi ka makakasumpong ng buhay kay Kristo. Kaya ang sabi po niya, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Katulad ni Enoch. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka mamamatay physically. Because Jesus Christ was talking about a spiritual. Ang nakakaunawa ng sinasabi ko, yung taong nasa espiritu. Sinabi po yan ni Paul, according to 1 Corinthians 2, verse 8 to 16. Ang mga bagay na sinasabi ko ay mga spiritual. Ang nakakaunawa sa spiritual na bagay, yung taong nasa espiritu. Yung taong nasa laman, katulad ni Marta, ay nauunawaan niya yung mga bagay lamang na nakikita niya at mga bagay na natural dito sa mundong ito. Pero ang taong spiritual, nauunawaan niya ang mga bagay maging ang hindi pa niya nakikita o hindi pa sumagi sa kanyang isipan. Mga spiritual na bagay, nauunawaan niya. Bakit? Kasi nasa espiritu siya. Kaya hanggat hindi tayo lumalagay sa spiritual dimension, hindi natin mauunawaan ang mga spiritual na bagay. Tandaan po natin yung church. Lagi po tayong nakatutok, lagi tayong nakatuon sa mga natural na bagay. Bakit? Nasa laman tayo eh. We have no understanding. Tandaan po natin, knowledge is good. Important. Knowledge is important, very important. Pero aanhin mo yung knowledge if you don't have understanding. Kung wala kang pangunawa, aanhin mo ang batas kung hindi mo nauunawaan. Ipapahama ka lang yan. So, kaya ang sinasabi po dito, church, Opo, Panginoon, sagot niya, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paririto. Tingnan niyo po, pagkatapos ano nangyari? Ipinapaunawa po natin, pinapakita po natin kung ano, nabuhay ba ni Marta ang kanyang kapatid, gayong sinabi na ni Jesus Christ sa kanya. Ang dami ng paliwanag ni Jesus sa kanya eh. Church, ang dami ng paliwanag sa atin. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan mo pa rin eh. Kung ano yung gusto mong paniwalaan, ayaw nating paniwalaan yung sinasabi ni Jesus na ang muling pagkabuhay ngayon mararanasan na. Pero hanggang ngayon, tayo, yung paniniwala natin, yung sinasabi ni Jesus, ngayon pa lang naghahari na si Kristo sa iyong puso. Pero ngayon, hanggang ngayon, pinaniniwalaan pa rin natin na ang paghahari ng Diyos darating pagkalipas na 1,000 taon. Ang dami ng paliwanag ni Jesus Christ kay Marta. Anong nangyari? Nagresulta ba ito ng pagkabuhay ng kanyang kapatid? Nabuhay ba ni Marta ang kanyang kapatid? Na-encourage ba niya na si Jesus pumunta sa libingan para buhayin si Lazaro? Hindi. Bakit? Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag si Maria at pabulong na sinabi, narito na ang guro, ipinatatawag ka. Ano po ang ginawa po ni Marta? Ni Marta? Pagkasabi po niya lahat, minsan, alam nyo ho, maging sa principle of prayer, alam nyo ho, ito nangyayari po sa atin. May mga pagkakataon po na ganito. Alam nyo po ba na kung minsan, hindi tayo dinirinig ng Diyos sa ating mga dalangin? Kasi tayo lang yung talak ng talak sa Kanya. Matapos nating sabihin lahat ng bagay na gusto natin, tinatalikuran na natin ng Diyos. Wala na tayong panahon na makinig sa kung anong sasabihin niya.
Hindi na tayo nakikinig. Ano bang response ng God? Ano bang instruction? Ano bang gustong sabihin ng Panginoon matapos na magsalita ka through prayer? May oras ba tayo makinig sa tinig ng Diyos? Sa sagot ng Diyos sa atin, wala. Katulad ni Marta. Matapos niya sabihin ang lahat, wala na, tinalikuran na niya. Ang dami na ng paliwanag ng Panginoon, pinapaunawa na nga niya na ngayon mabubuhay ang iyong kapatid. Anong sagot niya? Opo, naniniwala po ako sa huling araw. Ibig sabihin, kung sa huling araw, hindi ngayon mangyayari. Pero tingnan niyo po pagkakaiba. Yan po ang paniniwala ng church worm. Yan po ang paniniwala po ni Marta. Martha was representing of the traditional church, religious kingdom. Abala sa mga bagay, abala sa mga gawain, abala sa for the stomach progress. 'Di ba? Ang pagkaunawa nga natin ng Matthew chapter 6 kaya tayo naglilingkod sa Diyos kasi unahin natin yung mga gawain kasi nga may pangako ang Diyos daragdag lahat ng bagay. Ganon kasimple, ganon yung pangunawa po natin. Ilang taon natin pinaniwalaan, ano nangyari? Ganon pa rin, walang nagbago. So bakit hindi po natin subukan ngayon yung sinasabi po namin? Na mag-level up po tayo. Mag-accelerate po tayo. Kailangan po natin ng acceleration. Mag-accelerate po tayo. Kailangan po natin mag-progress in the Spirit. Ito po yung napakahalaga. Ito po yung gusto po naming ilapat o ipaunawa po sa lahat ng mga nanunood at makakapanood po nito. May mga bagay pala na pwede ka pang gawin higit pa sa ginagawa mo ngayon. Na paglilingkod mo sa Diyos. Napakarami pang bagay pala ang pwede mong gawin para sa Panginoon. Tingnan niyo po pagkarinig nito, sabi po niya, tingnan niyo po, kung gaano ka-active si Marta. Pagdating, di ba, pag ikaw aktibo at na-encounter mo ang Diyos, halos ipagsigawan mo. Tama po ba? Pag na-encounter mo personally ang God, halos na-overwhelm ka, halos ipagsigawan mo. Pero si Marta, nung ma-encounter niya ang Diyos, nung masalubong niya ang Diyos, nagkaroon sila ng conversation ng God. Ano pong ginawa? Tinalikuran niya. Pagkatapos, pagdating ng bahay, pabulong na sinabi kay Marta, kung ako, mai-encounter ko ang Diyos, ipagsisigawan ko yan. Malayo pa ako, magsisigaw na ako, nakita ko ang Panginoon. Tama po ba mali? Kasi meron ka naging karanasan. Isang magandang karanasan kay Kristo. Pero anong ginawa po ni Marta? Hindi ko pinasasama. Hindi ko sinasabing masama si Marta. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung characteristic niya, yung naging attitude niya, yung character niya, na ito yung character, ito yung attitude ng church ngayon. Kasi kwento ito kasaysayan, na kung titingnan mo, wala kang kapakinabangan dyan, believe it or not. Pero kung i-apply po natin in the spirit, sa spiritual na kalagayan po natin, spiritual na buhay natin ngayon, tayo po ay labis na makikinabang ng mga kwentong ito. Pabulong, sabi po niya, na sinabi, narito ang iyong guro, pinatatawag ka. Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Tingnan niyo po kung gaano ka-excited si Mary. Bakit po nasabi ko na excited siya? Kasi po tingnan nyo hindi pa nakakarating si Jesus sa nayon. Naroroon pa siya sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Kung saan nasalubong siya ni Marta, nandun pa rin siya. So gaano kabilis, gaano ka-excite si Mary na ma-encounter po niya. Tingnan nyo po ito po yung pinakamaganda. Sinundan siya ng maraming Hudyong umaaliw sa kanya nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila ay
pupunta siya sa libingan upang manangis. Okay. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. Ano sabi po niya? Wika niya, kung narito po lamang kayo, sabi po niya, Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ano po yung dialogue po ni Maria? Kung narito po sana kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ano po yung dialogue ni Marta? Balikan po natin. Ano po yung dialogue niya? Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sa verse 9, dito po sa verse 21. Okay. Napansin niyo po na pareho po sila ng dialogue. Church, pari-pariho yung sinasabi natin sa Panginoon. Pero iba lang yung pagkaunawa natin sa mga sinasabi natin. Pari-pariho tayo ng binabasa na Biblia. Iisa yung lingwahe natin ginagamit. Yung Biblia, language of God. Iba-iba nga lang yung pagkaunawa natin. Pero bakit hindi binuhay ng Panginoon si Lazaro nung si Marta nagsasalita sa kanya? Bakit hindi po niya binuhay? Bakit hindi po siya gumawa ng himala sa harapan ni Marta, ang ating pong Panginoon? Samantala, they are same dialogue. Pareho po sila na sinabi. Iisa po yung sinasabi natin sa Diyos. Iisa po yung lingwahe natin, which is the language of the Bible, but difference, understanding. Magkakaiba tayo ng pagkaunawa sa sinasabi ng Biblia. Iisa po yung lingwahe ni Mary at ni Marta. Yung dialogue po nila, iisa. Ang problema, magkaiba. There are difference understanding. Magkaiba yung kanilang pang-unawa. At yung sistema, kaya nga sabi ko kanina, wala pong computer na walang system. Pag ang computer walang system, wala yan, walang saysay. Hindi yan tatawaging computer. Bakit? Wala sistema eh. Yung system po, system of the kingdom, which is yung sistema po ni Mary. Tingnan nyo po ha. Nung makita po niya, anong sabi po rito? Verse 32, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, anong ginawa niya pagdating sa kinaroroonan ni Jesus? Ito yung hindi po nagawa ni Marta. Ang sabi po rito, nagpatira pa siya. Naglumuhod sa harapan ng Panginoon. She was knelt down before Him. Ito yung lagi nating nakakalimutan, yung magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ito yung unang-unang ginagawa dapat pala ng isang mananampalataya, yung magpatuloy na magpakababa sa harapan ng Panginoon. Ano man ang gusto mong gawin ng Diyos, idaan mo sa pagpapakumbaba. You just worship Him. Worship is the key. Tingnan niyo po. Sa worship po kasi merong 5-6. Religious worship, traditional worship, formalism, worship in the Spirit, worship in the truth, and then liquid worship. So, yun yung mga bagay na nakalimutan po natin. Yan ang hindi alam sa church. Yan ang dahilan kung bakit ang Diyos hindi po nagsasalita. Hindi naman. Alam niyo ba, napaka-importante kasi yung magsalita ang Diyos sa atin eh. Kaya ito po yung ginawa po ni Marta, ni Mary. Nagpatira pa sa paanan. At ang sabi po rito, kung narito po sana kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ano po ang nangyari?
Sa dialogue po niya at dialogue ni Marta, nahambal si Jesus nang makitang tumatangi si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya. At siya ay napahimutok. Wala pong ibang dialogue si Jesus, ay si Maria. Wala po siyang ibang propaganda. Wala siyang propaganda. Ang daming mga churches, ang daming propaganda, gumagamit ng libadora para yung tao mapapaniwala. Alam niyo po, ang daming mga pangakong magaganda na wala naman palang katuturan at walang patutunguhan. Si Mary, simple lang, direct to the point. Kung nandito ka po sana, Panginoon, habang siya po'y nakaluhod, habang siya ay sumasamba, habang siya po'y nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, sinabi po niya kung anong nararamdaman ng kanya pong damdamin, ng kanya pong puso. Ang sabi niya, kung narito ka po sana, Panginoon, sana hindi namatay ang aking kapatid. Simpleng dialogue. Dialogue din po yan ni Marta. Pero si Marta, ang sabi pa, ikaw ang Panginoon, ang anak ng Diyos na muling paparito. Naniniwala ako, Panginoon, na si Lazaro muling mabubuhay. Si Maria, walang mga ganong dialogue. Simple lang ang kanyang ginawa, nagpakumbaba lang. Tingnan nyo ho. Napakasimple ng kanyang ginawa. Ano po ang naging resulta sa ating pong Panginoon na hambal sa Jesus? Ang sabi po rito. At sa verse 34, saan ninyo inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Ito yung nakalimutan po ni Marta. Ito yung nakakalimutan lagi natin. Yung paanyayahan ang ating pong Panginoon sa buhay po natin. Kaya meron kang kapatid ngayon nakahimlay. Hindi physically. Patay spiritually. Gusto mong maligtas ang iyong magulang, ang iyong kapatid, ang iyong kamag-anak, ang iyong anak, ang iyong asawa. Nakahimlay sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, spiritually patay. Gusto mo siyang mabuhay, isa lang ang paraan, ang sabi po rito. Anyayahan mo si Kristo. Halika, Panginoon, tingnan mo. Gusto ng Diyos na ipakita mo sa Kanya kung anong sitwasyon, kung ano ang iyong kalagayan. Kalagayan ng iyong kapatid. Kalagayan ng iyong kapamilya, ng iyong kamag-anak. Tandaan po natin, church, maraming patay sa paligid po natin, sa pamilya po natin. Spiritually patay. Gusto ng Panginoon buhayin ngayon sa pamamagitan mo. Ang nais lang niya ay anyayahan mo siya. Ito yung hindi nakalimutan po ni Mary. Ang sabi niya, Panginoon, hali kayo, tingnan nyo. Hanggat hindi po natin inaanyayahan ng Panginoon na maghari sa atin, wala siyang bubuhayin sa atin. Tandaan po natin yung church. Wala siyang bubuhayin sa atin. Kaya ang sabi po rito, sabi po niya, sa verse 35, tumangis si Jesus. Umiyak ang Panginoon. Bakit? Ikaw ba naman makita mo ang iyong anak, nagpapakumbaba, inaanyayahan ka, hindi ka maiiyak. Ang Panginoon ay labis na nahambal nung makita ang kalagayan kung gaano kamahal ni Mary ang kanyang kapatid. Church, alam ng Diyos kung mahal mo ang iyong pamilya. Ang nais kong ipaabot sa iyo ngayon, yung pagpapakumbaba natin sa harapan ng Panginoon, anyaya, pag-aanyaya na paghariang Kanya sa mga oras na ito, ay siyang nagiging susi upang buhayin, iligtas ng Diyos ang iyong pamilya katulad ni Lazaro na nakahimlay sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po niya, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Bakit? Nakita niya, umiyak daw ang Panginoon
Ngunit sinabi ng ilan, sabi po niya, na nakapagpapadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Tandaan po natin na may mga pagkakataon na tayo nakakarinig ng mga ganong mga panlalait. Nakapagpagaling ng kanya, bakit kung talagang Kristiyano yan, kung talaga anak na Diyos yan, bakit hindi niya? Alam niyo po, given na po yan eh. Natural na yan, normal na yan sa buhay po natin bilang mananampalataya. Kaya tandaan po natin, ang sabi ko nga, hindi po yung pagkabuhay, hindi yung paggaling ng isang tao sa sakit ang himala. Ang himala, yung mabago yung puso po natin. Ang himala, yung mabago yung pananaw mo, yung konsepto mo sa buhay. Yung mabago yung laman ng puso po natin, yun ang isang dakilang himala. Dahil yun ang hindi nagagawa ng isang manggagamot. Kahit sinong doktor, palitan man ang puso mo, hanggat hindi nagbabago ang laman nito, hindi po yan himala. Ang himala, mabago yung laman ng puso po natin. Kaya tandaan po natin, dalawang uri ng mananampalataya, dalawang uri ng Kristiyano, dalawang uri ng church, the church versus the kingdom, magkaiba po sila ng iisa yung kanilang pinaniwalaan, pero magkaiba ng pangunawa. Ang pangunawa po ni Marta, ang ang sinasabi ni Jesus ngayon, pag sumampalataya ka, hindi ka makakaranas ng kamatayan. So natural yung iniisip mo ngayon. Pero ang sinasabi ng Biblia, ngayon pa lang, sabi ng Panginoon, at ito yung naranasan ni Mary. 4 days na nakalibing ang kanyang kapatid. Pero dahil sa pananampalataya ni Mary, because of his worship, dahil sumamba siya sa Panginoon, nagpakababa siya, inanyayahan niya ang Panginoon na makita ang sitwasyon niya. Sitwasyon ng kanyang kapatid. Umiyak ang Panginoon. Ganon niya kamahal ang kanyang mga anak. Church, hanggat hindi mo pinaaanyayahan na pasukin ka, makita ng Diyos ang kalagayan mo sa buhay ngayon. Hanggat hindi mo inaanyayahan na makita niya ang kalagayan ng iyong pamilya, ng mahal mo sa buhay, walang himalang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Tandaan po natin yung church. Ang mga bagay na pwedeng mangyari sa hinaharap, ngayon pa lang gagawin na ng Diyos sa iyo. Ang sabi po rito, ang naging susi lamang, siya po'y lumuhod, nagpakumbaba. Pagkatapos, ang sabi niya, Panginoon, kung nandito ka sana, hindi namatay ang aking kapatid. Kaya ang sabi po niya, church, saan niyo siya inilibing? Ibig sabihin, saan ang iyong kapatid? Saan ang iyong kamag-anak? Halika, Panginoon. Ang kailangan po lang natin, anyayahan si Kristo na pagharian tayo. Doon ka lang makakaranas ng buhay. Okay, church? Itutuloy po natin ito dahil napakaganda ang talakaying ito. Sa verse 38, itutuloy po natin, loobin ng Panginoon, kung paano niya binuhay at ano ang mensahe nito sa atin. Lagi po natin tatandaan na pareho po church, pareho ng pinaniwalaan, iisa ang kanilang dialect, ang kanilang lingwahe, ang kanilang dialogue. Ano po yun? Yung dialogue po ng Biblia. Iisa ang kanilang lingwahe, yung lingwahe ng Biblia. Ginamit ni Marta yung lingwahe ng Biblia. Naniniwala po ako na siya'y muling mabubuhay. Bakit ka naniniwala na siya'y muling mabubuhay? Kasi sinabi ng Biblia. Yun yung sinabi ng Biblia. Pero pinaniwalaan ba natin yung sinasabi ng Biblia? Hindi. Dahil ang paniniwala natin, church, mangyayari ang sinasabi ng Biblia sa huling araw. Church, kung ganon ang pananaw mo,
patungkol sa paghahari ng Diyos. Kung ang paniniwala mo, ang paghahari ng Diyos, makalipas ng 1,000 taon, patay ka na noon. Hindi mo na mararanasan, wala ka nang mapapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Patay ka na noon. Ang sinasabi ng Diyos, ang sinasabi ni Jesus, depende ngayon yan sa iyong pangunawa. Ngayon, gusto mo, ngayon, ang gusto ng Panginoon na maranasan mo, yung sinasabi ng Biblia. Alisin mo na yung sa huling araw. Dahil ang pinag-uusapan lagi dito, every time na ma-encounter mo ang Diyos, ang pinag-uusapan dito yung kasalukuyan mong buhay. Isipin po natin, ang daming nakakalungkot talaga isipin, na every time magbabasa tayo ng Biblia, lahat ng nakasulat sa Biblia, iniisip natin sa huling araw mangyayari yan. Kasi yan raw ay hula. Church, magkaroon naman tayo ng pagsasaliksik. Magkaroon tayo ng ng pangunawa. Humingi tayo sa Diyos. Punong-puno tayo ng karunungan. Napakatalino po natin. Ang problema, kulang tayo sa pangunawa. So the very important is your understanding. Si Marta, ang ganda ng dialogue niya. Yung dialogue ng Biblia, yun ang dialogue niya. Tayo ganon. Kung anong paniniwala ng Biblia, mayroong pagkabuhay, naniwala si Marta. Ang problema, yung paniwala niya sa huling araw mangyayari. Naniwala ka na may kingdom of God. Di ba ang paniwala mo, ang paniniwala natin lahat, 1,000 taon, bababa ang Panginoon para maghari. Ang sinasabi ng Biblia, ngayon na. Gusto ka ng pagharian ng Diyos. Ang kailangan lang katulad ni Mary, Panginoon, halika. Halika. Tingnan mo ang aking kapatid. Ibig sabihin, halika Panginoon, pagharian mo ko. At nang makita mo ang sitwasyon ng pamilya ko. Ilan sa pamilya ko patay, nakahandusay, nakahimlay. Kaya ka gusto mong maghari sa akin para maluwalhati ka. Bakit? Kasi pag nabuhay sila katulad mo na sumampalataya ngayon, mabubuhay ang iyong pamilya. Mabubuhay ang iyong kapatid. Malinaw po yung sinabi po ni Jesus Christ. Balikan po natin bago po tayo manalangin. Sinabi naman ni Jesus sa verse 25, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Bakit iniisip mo agad yung physical death? Alam po ba natin na mas mahalaga yung na maunawaan natin at mas delikado yung spiritual death? Yung buhay ka pero patay ka sa harapan ng Diyos? Kaya ang sabi po niya rito ang sino mang nananalig sa akin, bagamat patay, ay muling mabubuhay. Kung patay ka physically, paano ka mananalig sa Diyos kung patay ka na? Kung ang laman ng isip po natin, ang laman ng utak natin ngayon ay patungkol sa physical death. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Napakahalaga yung spiritual natin sa buhay ngayon. Yung spiritual na kalagayan mo ngayon, church. Kaya ang sabi po niya, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? O bakit may kasunod na tanong? Kasi ang daming hindi naniniwala. Binabasa natin yung mga Biblia, yung Biblia natin. Binabasa natin every talata na mababasa natin. Pero anong paniniwala mo? Anong paniniwala natin? Yung paniniwala mo pa rin. Kung anong dialogue mo, yung pa rin yun, hindi mababago. Yung statement mo na yan, hindi yan mababago. Kaya church, ang ibig ko sabihin, magkaiba tayo ng dialogue ngayon. Magkaiba tayo ng understanding. Iisa yung lingwahe natin. Yung lingwahe mo ay lingwahe ng Biblia. Ng mga talata. But magkaiba tayo ng pangunawa. Yung pangunawa ko na sinasabi ko ngayon ay kung ano yung sinasabi ni Jesus.
Yun po yung malinaw na sinasabi niya. Eh, naniniwala tayo kaligtasan natin, pag namatay tayo saka pa lang tayo magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Church, dito pala nagsimula na. Yung kaligtasan mo nagsimula na katulad na sinasabi ni Jesus. Ngayon pa lang nagsimula na. Ang kailangan mo lang ay paniwalaan yung sinasabi ni Jesus. Kaya ang sabi po rito, pinaniniwalaan mo ba ito? Yan po yung magandang tanong. Kung naniniwala ka, lakaran mo yung sinasabi po ng Biblia. Lumakad ka sa paghahari ng Diyos. Lakaran mo ang landas, yung lantay na ginto ng Panginoon, landas ng kabanalan. Yun po yung malinaw, church, na kailangan nating maunawaan sa kasalukuyang buhay natin ngayon. Kalimutan mo yung mga sa huling araw na yon. Bakit? Importante ngayon. Ang Diyos walang pakialam sa nakaraan mo. Walang pakialam doon sa kung anong sinimulan mo. Ang pakialam ng Diyos, ano ang buhay mo ngayon at bukas. Hindi yung sa huling araw. Ngayon at bukas lang ang lagi pong concern ng ating Panginoon. Kaya si Mary, nung inanyayahan niya ang ating pong Panginoon, yun ang naging resulta na si Lazaro ay binuhay ng ating pong Panginoon. Muli po, magandang umaga. Pagpalain po tayo lahat ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po muli sa lahat na nakaantabay, nanonood, at makakapanood ng videong ito. Ang dalangin ko ay patuloy kang pagpalain ng Diyos. Kausapin ka sa iyong pagtulog sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Kausapin ka ng Diyos sapagkat ako'y naniniwala na anak ka niya. Walang mag-ama na hindi nag-uusap. Kung mayroon man, magkagalit yan. Sira na ang kanilang relasyon. Kaya sa umaga pong ito, mula ngayon, ikaw ay pinagpapala ko sa lahat ng aspeto ng iyong buhay at pagpapalain ka ng Diyos. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Pagsikapan natin na tayo'y pagharian po niya. Father God, thank you so much. Bless all viewers, O Lord God, right now. Extend your mighty hand, Father God. Bless them. Touch them, Father God. Pagpalain mo ang kanila pong mga buhay, ang kanilang kabuhayan, ang kanila pong mga negosyo, Panginoon. I declare, Father God, the expansion, O Lord God, of their territories, of their businesses, O Lord God. Lahat ng hahawakan ng kanilang mga kamay, pagpalain mo po, O Diyos, lahat ng nanonood at makakapanood ng videong ito, Panginoon. Patuloy kang magministeryo, patuloy kang magsalita, patuloy kang mga puso sa kanila pong mga isipan. Father God, thank you so much, Lord. Bless them, Father God. Bless their family, O Lord. Their wives, their husbands, O Lord God. Their sons and daughters, O Lord God. Bless them also, Lord. All resources, O Lord God, ng iyong mga anak. Maraming salamat po, O Diyos, and I declare, Father God, your divine protections be upon them, Lord God, your divine coverings by the precious blood of Jesus. Sa kabila, Panginoon, na patuloy pa rin ang paglaganap ng coronavirus, ng pandemic na ito, O Lord God. I declare your divine protections be upon your people, Father God. Ikaw ang mag-iingat, Panginoon. Walang kapangyarihan ng anumang sumpa, salot sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mo po sila, Panginoon. At patuloy na pagpalain at pinagpapala ang kanila pong buhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa umaga pong ito. We thank you so much, O Lord God.
We give you all praise, thanksgiving, and honor, Father God. In Jesus' name. Amen. Okay po, muli maraming salamat sa umaga pong ito. At patuloy pagpalain po tayo ng Diyos. Maraming salamat sa inyong oras, sa iyong panahon na inilaan sa panunood, sa paggabay, sa umaga pong ito. Muli po ay magsama-sama po tayo sa susunod na ating pong at maraming salamat muli sa lahat ng mga mami, sa lahat ng mga nanay, mga mothers ngayon. Happy Mother's Day po sa inyo pong lahat. I love you all. Okay. God bless you.